Magandang umaga po sa ating lahat. Linggo na naman at nagtipon-tipon tayo upang tayo ay magpuri pasalamat sa Panginoon. Dapat tayo ay magkita-kita na magsama-sama po. Ngunit sa gawa ng ating ang COVID-19 na nangyayari ngayon, lalo tayong naghihiwalay ng Panginoon sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Ngunit tayo ay huwag tayong manlamig sa ating pagtatawag sa Panginoon, kundi tayo ay lalong tumibay. At dito sa aking babasahin sa awit 86:1-7, sa aking dalangin, ako'y iyong tinigdinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking panlilin. Ako'y mahinan at wala nang tumingin, yamang ako'y tapat. Ingatan ang buhay, lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Yahweh, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti mo sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo ako iyong dinggin. Dumaraing ako kung merong bagabag, iyong tutugunin ang aking pagtawag. Salamat sa salita ng Diyos at tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Bagamat, Panginoon, kami ay maraming kasalanan, ngunit hindi mo binibilang, Panginoon, kung ilan ang aming nagawang kasalanan, kundi bukas ang iyong kamay na tatanggap sa aming mga kapatawaran. Kaya, Panginoon, ikaw ay namatay upang kami ay iyong iligtas. Kaya sa umagang ito, Panginoon, kami ay magpupuri sa iyo at magpapasalamat at dinggin mo ang aming mga panalangin. Nawa, Panginoon, ang bawat isa ay pusong nagpapasalamat sa iyong kabutihan, ugan, at kami, Panginoon, iyong dinggin. Pangunahan mo ang bawat isa, ugan, at sa umagang ito kami itatanggap sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala sa bawat isa sa aming Panginoon. Kaya, Panginoon, ikaw ang aming itataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo na ay magkantahan sa pangunguna ng mga music team. Isang pinagpalang umaga po para sa ating lahat at isang linggo na naman po ang nakalipas sa ating mga buhay na punong-puno ng pagpapala at kabutihan ng ating Panginoon. Marahil ang iba po sa atin ay nakakaranas ng pangamba, kalungkutan sa ating mga buhay. Ngunit lagi po nating pakatandaan at lagi po nating isipin na sa kabila po ng lahat ng ating mga pinagdaraanan ay lagi po nating kasama ang ating Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Kaya sa araw po na ito, tayo pong lahat ay mag-alay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Let's sing praises to our God. Amen. Hallelujah. Pumalakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog-ilog ko, malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog. Dumaan man ako sa ilog-ilog ko, malulunod. Dumaan man ako sa
masusunog kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot, di ako malulungkot, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mapapalisa, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang piling mo, siya
Salamat. Amen. Tayo na ngayon ay makinig sa salita ng Diyos na pangunguna ni Brother Paul Suliman. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Alam ko, more than a year na tayong nating tinatamasa ang COVID-19 na to, at hindi mawala-wala kundi parang dumadami pa. Kung sa kabila nun na magalak tayo sa ating buhay dahil kasama nating Panginoon, hindi tayo nag-iisa sa oras na ito. Waman na hindi tayo nagsama-sama face to face dahil nga sa nananalasang salot ngayon kasalukuyan sa buong mundo, pero gumawa rin ng paraan ng Panginoon para tayo ay makapagpuri sa Kanya online. Alam natin na sa panahon ngayon na hindi lang Pilipinas ang naghihirap dahil sa COVID-19 ngayon. Ngayon ay araw-araw ay patuloy na tumataas ang mga nagpa-positive. Marami sa atin ang nawalan ng trabaho. Marami rin sa atin mga kababayan ang nagsarakan ng business. Propurihin ng Panginoon na nandito siya palagi sa atin. The Lord is always in our side. Kaya mga kapatid, huwag tayo magulimahanan sa nangyayari ito dahil sabi nga sa Ecclesiastes, there is no new under the sun. Kung ano nangyayari noon, siya rin ang nangyayari ngayon. Umikot-ikot lang yan. Kaya alam natin na inaalaw ang mga bagay ito ng ating Panginoon na may purpose siya. Dahil sa sobrang talino ng tao, pag minsan nakakaligtaan na nating kumustahin ng ating Panginoon. So bago po tayo pupunta sa ating pag-aaralan na sa oras na ito, nawa ay nandito kayo sa inyong kanya-kanyang tahanan o maging sa opisina, kung mayroon bang pumapasok ng Saturday, sama-sama natin na pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Pero bago po yun, tayo muna ay manalangin. Amang banal Diyos na sa langit, maraming salamat po Lord sa umaga na to. Patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat dahil sa kabila ng mga bagyo sa aming buhay, mga salot, mga iba pang mga bagay na pagsubok na dumarating sa amin sa kasalukuyan, still nandito pa rin kami Lord upang kami sama-sama magpuri sa Panginoon. Kaya patuloy kami nagpapasalamat. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan, at alam namin Lord na kami po ay nag-i-stick sa iyong pangako. Kaya sa oras na ito Lord, na ikaw ang patuloy na mapapurihan at ikaw patuloy na maging sentro sa aming pag-aaralan, at nawa ang aming mapag-aralan sa oras na ito ay magsilbing kalakasang espiritual sa bawat isa, at ma-impart po Lord namin sa aming mga kapamilya, mga kaibigan, at ma-share po Lord namin ang aming mapag-aralan na ito. Maraming salamat po Lord. Ang lahat po'y binabalik po namin sa iyo na may papurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, ang aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayon mga kapatid ay kung meron kayong
mga Biblia, sa iba't ibang itsura o sa iyong mga cellphone, o kaya sa TV screen. Sana sama-sama natin na basahin na ang ating pag-aaralan. Ang scripture reading po natin ay matatagpuan natin sa Romans chapter 3 verse 26 to 28. Naulit ko po, Romans chapter 3 verse 26 to 28. Ano pong sinasabi sa verse 26? Ngunit ngayon ay tuwirang ipinakikita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Verse 27, kaya't ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba ang ating pagsunod sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. And verse 28, kung gayon, maliwanag sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalang sala ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Mga kapatid, pinamagatan po natin ang ating pag-aaralan ngayon, how faith works. Paano po magmanifesto ang ating pananampalataya sa ating buhay. Pero bago po yun mga kapatid, marami pa sa atin na hindi nakakalaw kung bakit marami nagsasabi siya ay isang mananampalataya. Subalit, nakakalungkot isipin pag minsan na hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng pananampalataya. So ngayon po, bago po tayo pupunta sa ating sentro ng ating pag-aaralan, tingnan po natin na kung anong ibig sabihin ng faith or yung sinasabi ng true faith, yung tunay na pananampalataya. Ayon sa aking binasa, faith means is an obedient action in response to what God has said. True faith is expressed in obedience, action in response to hearing God's word. Diba, palagi po sinasabi nakikita natin sa Book of James. Sabi nga po doon kailangan ng ating pananampalataya ay may kalakip na gawa. Ang isang pananampalataya po na walang kalakip na gawa or application ay tinuturing na patay. So, ano pong sinasabi sa mga Hebreo 11 verse 1? Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay hindi nakikita. Diba sabi nga sa salita ng Diyos, mapalad ang mga taong sumasampalataya na hindi nila nakikita ang Panginoon kaysa sa mga taong sumasampalataya na nakita nila ang Panginoon. So, purihin ang Panginoon. Kaya po, ang tunay na pananampalataya ay ang pagtitiwala sa Diyos. Tandaan po natin yon. Hindi sa pagtitiwala sa ating sariling kakayanan. Kung ano man yung dilibyo na naranasan natin ngayon, kapatid, hindi po bago yan. Kung ano man yung pagsubok ng ating mga kapatid noong araw, hindi na silang pagsubok, mga Israelita, sina Moses, sina Abraham, sina Isaac, marami pa po ang ginamit ng Panginoon na dumaan din sila sa matinding pagsubok.
katulad po ng dinadaanan natin ngayon. Kaya nga po, sa kasalukuyan, ang ating po mga dalubhasa tungkol sa medisina ay pagod na pagod po sila sa binigay ng talento ng Panginoon sa kanila kung paano masawata o paano na mabigyan lunas ang kasalukuyan na nanalasa dito sa atin. Nakikita niyo po, hindi lang po COVID-19 ang problema ng isang tao. Nandiyan yung bagyo, nandiyan yung pagputok ng bulkan na hindi inaasahan. Hindi pa nga tayo nakakabawi. May darating na namang ibang pagsubok. Pero, mga kapatid, lagi nating isipin na may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ikaw man ay mananampalataya o sinasabi nating believers o non-believers man. So, ang pananampalataya, yan ang palatandaan ng isang disipulo ni Kristo. Ano po sinasabi sa Marcos 9, verse 23? Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Faith is truly dependence on God. So yun po, kailangan na ang pananampalataya po ay nakadepende po sa tayo sa ating Panginoon. Sabi nga po nila, ang Panginoon po pwedeng mag-access kahit wala tayo. Pero mga kapatid, kung wala ang Panginoon, wala po tayo dito. Kaya po, purihin ang Panginoon sa kabutihan niya, kahit na hindi tayo karapat-dapat na ituring niya maging anak, pero still, dahil sa kanyang kabaitan, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ay pinawalang sala tayo sa ating kasalanan. Pwede po nating iyahin tulad ang pananampalataya sa isang puno at ang mga sanga. Yun po ay pinag-aaralan po natin sa ating Bible study. Abiding. Yun po ang title natin. Ang pananampalataya daw ay hinahalin tulad sa isang puno at ang mga sanga. Kapag ang mga sanga ay hindi nakakapit o nakaduktong sa puno, siya ay malalanta at itatapon at susunugin. At ang patuloy na nakakapit ay di malalanta kailanman at nagbubunga ng sagana. So, we must abide of what the word says so that we may live by example. Kaya mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, pag-aaralan po natin na ngayon kung ano ang basihan, kung ano yung mga bagay o kung ano yung mga ways na kung paano may pamuhay natin ang buhay pananampalataya, how faith works in our life. So, lalo na po ngayon, especially ngayon na ang lahat ng tinatawag na salot sa buong mundo ay pawang wala pang katiyakan ng lunas. Kung kailan hahantong ito, kung saan aabot. So, ang Panginoon lang po ang nakakaalam nito. Marin po sinabi na sa mga taga-Roma, chapter 3, verse 27. Kaya't, ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Tandaan po yun wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananampalataya kay
Kristo. Kaya katulad po ng nabanggit natin kanina, patuloy lang po tayong nakakapit sa ating Panginoon para tuloy-tuloy ang biyaya, ika nga, para hindi tayo malalanta. Sa kabila man, darating man ang bagyo, darating man ang salot, habang tayo ay nakadikit sa ating Panginoon, habang tayo ay patuloy na nagbabasa ng salita niya at patuloy na na-apply ang salita niya sa ating buhay, kailanman, anumang dumating na salot, anumang dumating na pagsubok sa ating buhay, mga kapatid, still, hindi tayo matitinag dahil kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. So, ibig pong sabihin na the principle of faith is to operate in our lives. Kailangan magmanifesto sa ating buhay ang ating pananampalataya. Ika nga, buhay na patotoo. Yun po. Kailangan po ang prinsipyo po ng pananampalataya, hindi po Monday, Wednesday, Friday, or TTHS na katulad po ngayon na hati-hati ang mga empleyado, hati-hati 50% ang papasok, kinabukasan 50% ang hindi papasok, hati. Dahil yung social distancing na tinatawag para hindi magkahawaan. So, ang prinsipyo ng pananampalataya, kailangan magmanifesto sa ating buhay 24/7. Continuous po yun. Kailangan po tuloy-tuloy. Kahit ano pang problema, kung alin ang pagsubok na dumarating sa ating buhay, tuloy-tuloy lang po yan. Dahil alam natin na kasama natin ang Diyos. Ano pong sinasabi sa mga taga-Korinto, chapter 5, verse 7? Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. So, kailangan po, kung titingnan natin ang trend ng ating mundo, ang mundo ay hindi pa bata, kundi pasama ng pasama. So, kailangan ang pananampalataya natin ay lalong pagibayuhin. Dahil darating ang araw, hindi natin alam kung kailan tayo kukuhanin ng ating Panginoon. At hindi rin natin alam kung anong plano niya dito sa mundo. Ang importante, sabi nga sa palagi narinig sa mensahe, kahit anong oras man dumating yung last judgment, ang importante, sa huling sandali ng ating buhay dito sa mundo, save tayo dahil kasama natin ang ating Panginoon. So, ano po yung una na faith works in our lives na palatandaan? Unang-una po, faith comes by the words of the Bible. Yun po yung sa Biblia. Pag sinabing word po, yun po ang salita ng Diyos, which is the Bible. Nowadays, high-tech na nga po ngayon hindi ka na kailangan magbit-bit ng napalaking Biblia para pumunta ka sa simbahan o kung saan ka bang pupunta, bit-bit mo. Nandyan na po sa ating cellphone. Kaya nakakalungkot isipin mismo. Pag hawak po natin ng cellphone, pagkagising natin sa umaga, ang unang mapipindot natin, Facebook. Pangalawa, baka may tawag ka. Katabi lang naman yung application, yung Bible, may NIV pa yan, may Tagalog version. Pero bakit hirap nating pindutin? Di ba slide-slide lang yan? At bakit hirap nating pindutin? Dahil yung pananampalataya natin, nagiging second priority lang po mga kapatid sa ating buhay. So dapat, yun po ang dapat nating mapanagumpayan sa oras na ito, sa kasalukuyang nangyayari sa mundo ito.
dapat we have to uh, pray na dapat magiging priority natin ang salita ng Diyos. Ano po sinasabi sa Joshua chapter 1 verse 8? Lahat po kayo, alam niyo ito eh. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Unang-una po, ini-encourage tayo ng Panginoon na basahin ang kanyang salita. Alam po natin ngayon, relevant po ito na dapat sa leksikin po natin ang salita ng Diyos, pagbulay-bulayin po natin dahil unang-una sa kasalukuyang inaharap nating pagsubok, wala po tayong makukuhang solusyon kundi ang salita ng Diyos, mga kapatid. Mangyayari lang po yan kung patuloy nating basahin at pagbulay-bulayin ang salita ng Diyos. So, bago po tayo pupunta sa mga ginagawaing material, unahin po natin, katulad po ng ginagawa natin. Paggising sa umaga, instead na Facebook, instead na Google, hindi naman po nawawala yun eh. Kailangan po, meron lang po tayong gabay, magpasalamat po tayo sa Panginoon na binigyan tayong panibagong buhay, na makapagpindot ng Facebook ulit dahil malakas tayo. So, unahin po natin Panginoon. Pag-pray po natin ang dapat na ipag-pray, yung mga kapatid natin na may sakit. Kaya lang po kasimple yun. Magiging habit po natin. Kaya nga, ako sinasabi sa Romans chapter 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol ko kay Kristo. Alam niyo, napapaloob ang ating tunay na pananampalataya. Hindi sa anumang bagay na nakikita. Dahil yung pong bagay na nakikita, dinatnan lang po natin yan. Binigay po ng ating Panginoon ang mundo, nandiyan na po lahat ang parapernalya ng mundo. Ang nangyayari lang po, ginagawa po nating parang chess ang mundo eh. Kinakasling-kasling natin yung mga bagay na nandito, dinadala sa kanan, yung mga bagay sa kanan, ganun. Pero nandun pa rin, tapos na po yan. So, yun po ang mga bagay na pinagkakabisihan natin. Yung mga bagay na nakikita. So, yun po tinatawag na napapaloob ang tunay na pananampalataya, hindi sa anumang bagay na nakikita, kundi sa patuloy na pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kailan po tayo huling nagbasa ng salita ng Diyos? At kailan po tayo huling nakinig sa salita ng Diyos? So mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Dahil hanggat maganda po ang ating pag-iisip, hanggat hindi po tayo bedridden, hanggat ang ating pananalita hindi pa crooked, na hindi pa matigas ang ating dila. So, dapat ito na po yung right time para gamitin natin po ang ating binigay na senses ng ating Panginoon para sa kanyang kapurihan. Kaya katulad ng pangako niya, pag nagawa natin ito sa ating buhay, pananampalataya sa araw-araw, ang pangako niya po ay magiging masagana at matagumpay ang ating buhay. Sabi nga po sa Joshua chapter 1 verse 8. So mga kapatid, dapat sa oras na ito, hindi pa uuli yung lahat. So,
dapat matuto po tayo magbulay, matuto po tayong manalangin. Hindi po yung tipong kung kailan po tayo nakaipit sa alanganin, sa lang po natin maalala ang Diyos. Kasi ang ating pong Diyos ay nandyan lang siya sa ating tabi. Ang gusto lang niya ay unahin natin siya. Bigyan natin siya ng priority. So, dapat ang ating pong pananampalataya ay nakabase sa salita ng Diyos. So, ano po yung una? Ang ating pong napag-aralan ay yung una, dapat ang ating pananampalataya ay manggagaling at nakabase sa salita ng Diyos. Faith comes by the words of God, which is the Bible. At ang pangalawa, hindi lang po yun. Obedience to the God's word. Yun po yun. Hindi po porque nabasa natin yun. So, we must have to obey kung ano ang nakasulat doon. So, kailangan po, i-apply po natin sa ating buhay. Na now we know na ang ating pananampalataya ay galing sa salita ng Diyos. It is a must, sabi nga po, na dapat we must have to obey kahit anong pinagdadaanan natin o anumang senaryo o anumang situation sa ating buhay, lalo na ngayong kasalukuyan. So, mag-stick lang po tayo sa pangako ng ating Panginoon na kailanman hindi niya tayo pababayaan dahil kasama natin siya palagi sa ating buhay. So, hindi po yun. Ang pangako po ng ating Panginoon ay tinatawag na conditional. Hindi po yung pag hiningi mo sa Kanya, ibibigay niya kaagad. Hindi po. Dapat may gagawin din po tayo. Sabi niya, yung tinatawag na two-way traffic, ika nga, kailangan may gagawin ng Panginoon, may gagawin ka rin. Hindi puro Panginoon ang gagawa para sa iyo. So, kailangan, meron ka rin pong gagawin. So, gagawin natin ang parte natin. So, ang ating Panginoon ay tutugon din kung ano ang pangangailangan mo. Dahil, iniisip pa lang natin, alam na ng Panginoon ang ating pangangailangan. Sabi nga, palagi nating narinig yan sasaltayan na, yung bilang nga ng buhok natin alam niya kung ilan. Yung pa kayang pangangailangan natin na hindi niya alam. Di ba? Ano pong sinasabi? Tingnan po natin yung sinasabi sa Santiago chapter 1 verse 22 hanggang 25. Ito po, sabi nga sa verse 22, mamuhay kayo saan? Ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, ano mangyayari? Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sa verse 23, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos tingnang mabuti, ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang itsura. At verse 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakalimot. Ito nga po ngayon, kahit papano dahil sa COVID-19, sa tingin ko, pare-parehas ang itsura ng tao dahil mata lang nakikita Dahil
naka-face mask lahat. Hindi pa makontento, naka-face shield pa. So, yan po ang protocol, dapat sundin natin. So, pabor po sa atin yon. Dahil, dati madi-distinguish mo kung sino yung maganda o kung sino yung hindi kagandahan. Pero ngayon, pare-parehas na silang maganda. Di ba? Siguro napapansin nyo rin yun. Kaya lang, may disadvantage rin po yun pag minsan. Dahil, pag na-hold up ka, mga kapatid, hindi mo alam kung sino yung nang-hold up sa'yo dahil mata lang nakikita mo. So, yun po yun. Pero, kaya po, sumunod lang po tayo sa protocol ng ating gobyerno. Ika nga, siyempre, sabi nga, kahit bilang anak ng Diyos, magpasakot po tayo sa ating pamahalaan. Yun lang po. Nasaan na ba tayo? So, nasa pangatlo na po tayo. Kung ang una, our faith must work in our lives. Yung una, faith comes by the word, which is the Bible. At ang pangalawa nating napag-aralan, obedience to the God's word. At ang pangatlo po, bilang isang mananampalataya, hindi po tayo tinatawag na nakahiga sa kama na malambot. So, dadaan din po tayo sa tinatawag na trial. Yung pong the trials of faith. Ito po ang time or yung tinatawag na testing of our faith. Sinusubukan po tayo ng ating Panginoon kung gaano katatag, kung gaano kababaw, kung gaano kalalim ang ating pananampalataya by means of dinadaan po natin sa trial. So, ang ating pong pananampalataya may susukat pag dumating ang inaasahang pagsubok sa ating buhay. Halimbawa, mababawasan kaya ang pananampalataya natin kung nawalan tayo ng trabaho? Mababawasan kaya ang pananampalataya natin kung nawalan ng laman yung lalagyan natin ng bigas dahil nagsara ang kumpanya? So, nababawasan kaya ang ating pananampalataya dahil tayo ay senior citizen na above 65 years old na tayo, hindi tayo makalabas, hindi tayo makapag-malling. So, kung below 15 ka naman, hindi ka na makapaglaro sa daan. Mababawasan kaya ang ating pananampalataya? So, ngayon po ay marami nagugutom, marami ang nawawalan ng trabaho. So, pag minsan po, marami ang nawalan ng mahal sa buhay at iba pa. Yun po yun. So, sabi nga ng parang napakahirap. Di ba sabi ng salita ng Diyos, rejoice, and I said again, rejoice. Para bang contradict, di po ba? Sabi ni Brother Ponce, rejoice, and say it again, rejoice. Alam ka namang matutuwa ako. Na-COVID na nga ako. Namatay na nga isa sa pamilya sa COVID. Tapos, hahalak pa ako. Magre-rejoice pa ako. Hindi po yun ang ibig sabihin. Alam naman ng Panginoon kung anong plano ng bawat isa sa atin. Malay natin. Kaya nangyari ang mga bagay na yon. So, we must think in a positive way. Kailangan, pag sinabing rejoice, ibig sabihin, mayroong kapalit na mas maganda yung nawala sa'yo. Sabi nga, there's a light at the end of a tunnel. Yun po yun. Tulad po rin sinasabi sa unang Pedro chapter 1 verse 6 hanggang 7. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Verse 7,
Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Yesu Kristo. Amen, mga kapatid. Kaya napakaganda. Ibig po sabihin, pwede po nating ihalin tulad sa pagbibigay po ng kaloob sa ating Panginoon yan eh. Sabi nga niya, magbigay tayo ng hustong takal sa ating Panginoon. So, ang kapalit nun, doble, liglig, umaapaw. Ibig sabihin, wala pong minus dito, puro plus. So, kung ano man yung pinapadanas na pagsubok ng ating Panginoon, so, sabi nga niya, darating ang araw. Ang lahat ng pagsubok na ito, ang kapalit niya, mas higit pa dun. Di ba? Sabi niya, ang iyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Kaya pala po pinapadaan tayo ng pagsubok para pinapadanas tayo ng kahirapan para malaman ng ating Panginoon at para maisala niya kung sino yung talagang tapat na mananampalataya sa Kanya. So, sa oras ng ating kagulumihanan and to our struggles in life, mga kapatid, God is faithful and He will never leave us nor forsake us, mga kapatid. Pangako po ng Diyos sa atin yan. So, di ba sabi po sa Hebreo chapter 13 verse 5, hindi kita iiwan ni pababayaan man. O, yun po yun, di ba? So, napakaganda po. Ngayon, alam natin na tayo na po ay nasa pang-apat. Ano po yung una? Faith comes by the word. At ang pangalawa, obedience to the God's word. At ang pangatlo, the trials of faith. At ito po, last but not the least, ang pang-apat po, the result of our faith. Ito po yung pinakamagandang parte. After na nagawa po natin, napanagumpayan natin yung first 3, ito po yung resulta, ito yung pang-apat. Habang patuloy tayong lumalakad sa ating buhay pananampalataya, mga kapatid, marami ang mga obstacles sa ating buhay na pwedeng pagdaanan. Purihin ang Panginoon, hindi po kalugian, kundi ang best result ay katagumpayan in the part of the believer na siyang nagbibigay kapurihan sa ating Panginoon. Siguro po hindi rin sa inyo maikwento ko, sino po nakakaalam, mga kapatid, sa yung ibon na tinatawag na nightingale. Kung meron po kayo hindi nakakaalam doon, yung ibon na nightingale po yan, na tumitira po yan sa mga halaman na maraming tinik. Doon po siya nangingitlog, doon po siya talaga nagbabahay, gumagawa ng pugad. Ang ibong na nightingale po, habang nasusugatan yan, lalo siyang sumisiksik sa ilalim. Para doon niya ilagay ang kanyang, para bang kampante siya. Doon sa kanyang pinupuntahan. Pwede naman siyang pumunta sa mga halaman na walang tinik. Pero doon siya gustong pumunta. Para bang feel na feel niya yung nasusugatan. So, sa isip niya, siguro mas safe siya doon. So, ganun din po ang isang mananampalataya. Habang lumalakad po tayo sa buhay pananampalataya, marami po ang mga pagsubok, marami po ang mga dilubyong dadaanan natin. So, ang resulta po ay ang katagumpayan sa ating buhay. Yan po yun. Tingnan po natin ang sinasabi sa Santiago chapter 1 verse 2 to 4, mga kapatid.
Ang sinasabi sa verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo ay maging ganap at walang pagkukulang. So mga kapatid, sana po yung napag-aralan natin to ay mai-apply po natin sa ating buhay, ang ating pong buhay pananampalataya. Hindi po pang MW, hindi po pang TTH. We must have to live in our faith continually hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. So, in conclusion po sa ating napag-aralan, let us all remember that faith comes by the words of God. Faith is obedience to God's word. All believers must pass through and undergo a period of testing. So, panghawakan na po natin sinasabi sa 1 John chapter 5 verse 4. Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Purihin ang Panginoon sa kanyang mensahe sa oras na ito, mga kapatid. Manatili po tayong ligtas at manatili po tayong nakakapit sa ating Panginoon, lalong-lalo na ngayong panahon na ng pagsubok sa ating buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Dear Father in God in heaven, maraming salamat po Lord sa oras na ito. Nawa ang lahat ng aming napag-aralan, ang mensahe mo Lord, ay magsilbing gabay. At ito po yung panghahawakan namin katulad ng nangyayaring salot dito sa mundo. At alam namin na kasama ka namin palagi sa anumang oras, maging sa kagibigan man o sa pagsubok man, O Lord. Kaya po Lord, kami po ay nananatiling nakakapit sa iyo. At naman po Lord na bigyan mo kami ng sapat na katalinuhan upang ang aming mga napapag-aralan ay may apply po sa aming buhay. At gayon din po Lord na mahihayag namin sa aming mga kapatid na hindi nakakatugon dito sa online service na ito, O Lord. Kaya po Lord, maraming salamat sa oras na ito. Ang lahat ay binabalik po namin sa iyo na may papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.